Hello Spooky Dolls! Good evening! So ito na nga po yung ating ika-4 na araw sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko na kung saan magbabasa po tayo ng nakakatakot na kwento every day for 31 days sa December. Bago natin simulan po yung ating pong kwento para sa gabing ito, buksan po muna natin yung ating advent calendar for today. Excited na ako. Hopefully medyo kakaiba naman yung shape niya. Okay? Pero asa pa tayo. Sige, tingnan na lang natin. So ito yung ating advent calendar. Hanapin natin yung 4. Ayan, nakita ko kaagad. Tignan natin kung anong laman. Okay. So of course, chocolate. Pero ang katanungan dito, makukuha ko ba siya kaagad? Yan, nakuha kaagad. So anong shape ang meron siya ngayon? Ano ba yan? Ano yan? Bahay? Okay, bahay. So anyway, kailan natin to kaagad. Okay, umpisahan na po natin yung pagbabasa ng ating kwento para sa gabing ito na pinamagatang ang misteryosang kliyente. Bandang alas 9 na ng gabi nang mapansin ng tricycle driver ang isang babae na nakatayo sa gilid ng isang lumang ospital. Pumarang babae at agad namang huminto sa harapan niya ang motorista. "Saan po tayo?" Tanong ng driver sa pasahero na sa tingin niya ay isang nurse ng ospital na kanyang kinatatayuan. "Doon po tayo sa Tanawan, sa lumang bahay ng mga Enriquez." Sagot naman ng babae. Alam ng lalaki yung lugar na sinasabi ng babae. Ang lumang bahay ng mga Enriquez ay malapit lang sa plaza. Habang nasa daan, may iniisip ang motorista. Nagtataka. Matagal na siya naghahatid sa mga pasahero sa kanilang lugar. Sa katunayan nga, dito na siya nagkaedad sa ganitong klase ng trabaho. Pamilya na rin sa kanya mga pasahero sa kanilang lugar, lalo na sa ganoong oras. Matagal nang wala nakatira sa lumang bahay na yon ng mga Enriquez. May malaking karatol sa labas mismo ng pulang gate ng for sale na ang bahay na yon nang huling may naihatid siya doon sa plaza. Nag-isip agad yung lalaki. Baka naman multong sakay niya. Marami na rin kasing mga kwento tungkol sa white lady na sumasakay sa mga motorista, lalo pa sa mga alanganing oras ng gabi. Bagamat gabi at mahangin, tumutulo yung pawis ng tricycle driver habang papalapit na sila sa lumang bahay. Iniisip na lalaki na pagtingin niya, baka wala na yung babae sa loob ng sidecar. Palakas ang kabog ng dibdib niya at tumitindig na rin ang kanyang mga balahibo. Biglang humintong sasakyan sa pulang gate ng lumang bahay. Pumikit yung lalaki. "Manong, bayad po." Nawala yung takot ng lalaki nang tumapat sa harap niya ang magandang mukha ng pasahero. Paano naman siya magiging multo? Natawa tuloy yung lalaki sa kanyang sarili habang inaabot yung sukli doon sa nurse. Masyado na yata akong naging nerbyoso sa kakainom ko ng kape. Bulong ng motorista sa kanyang sarili. Simula ng gabing yun, maraming tricycle drivers na ang nakakapaghatid sa babae papunta dun sa lumang bahay ng mga Enriquez. Isa si Mang Ben sa pinakamatagal ng residente doon sa plaza. Isang gabi, nadaan siya dun sa lumang bahay. Napansin niyang isang babae na nagdidilig ng mga halaman. Nagtaka naman yung matanda dahil may tao na pala nakatira ulit dun sa bahay na yun. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit alas 10 na ng gabi, nagdidilig pa rin ng mga halaman yung babae. Sa umaga, nakakandado naman yung gate ng lumang bahay pero wala na yung karatula ng for sale. Akala nga ng mga kapitbahay, may nakabili na ng bahay. Umugong yung mga balibalita na parang may hiwaga raw na bumabalot sa bahay na yun. Karamihan sa mga tricycle drivers na nagsasabi na talagang may pasahero silang babae na isang nurse at madalas bumababa ito sa bahay na yun. Nagtataka naman yung mga kapitbahay kung bakit palagi nakakandado ng kadena yung gate. Sa katunayan, may mga hindi nagkakatugma sa mga pangyayari. Wala silang nakikitang lumalabas ng bahay tuwing umaga, pero palagi may hinahatid ang mga tricycle drivers doon sa gabi. Dumating na yung bisperas ng nalalapit na kapistahan sa lugar na iyon. Naging makitid ang mga daan at lansangan dahil sa perya. Bandang alas 5 ng hapon,
isang van na kulay blue ang huminto sa tabi ng perya. Nakikiusap yung lalaki na baka pwede siyang padaanin. Nagtawanan lang yung mga tao dahil talaga namang walang pumapasok na sasakyan sa lugar nila, lalo na kapag malapit na yung pista dahil talagang masikip yung daraanan. Lumapit si Mang Ben dun sa lalaki. Ano bang kailangan mo, iho? Hindi ka ba taga rito? Magandang hapon po. Taga kabilang bayan po ako. Nagpaparenta po kasi ako ng sasakyan. Pinapapunta po ako ng kliyente ko ng ganitong oras sa bahay nila dahil may mga gamit daw pong ipapahatid sa Maynila. Paliwanag nung lalaki. Ano ba yung pangalan ng kliyente mo? Alam mo kasi, matagal na kami ritong nakatira, kaya halos magkakakilala na kami. Baka sakaling matulungan kita kung saan nakatira yung kliyenteng sinasabi mo. Sagot naman ni Mang Ben. Dun po sa lumang bahay. Lynn Enriquez daw po ang pangalan. Lynn Enriquez? Tanong ng matanda habang nakakulot ang noo sa pag-iisip kung sino ba yung babaeng tinutukoy ng lalaki sa van. Oho, binigay nga po niya yung pangalan niya nung nagpahatid siya rito sa bahay na ito. Naging kliyente ko na po siya minsan nang arkilihin niya yung van ko para magpahatid dito. Medyo misisahin po siya. Siguro na mga nasa 26 yung edad at nurse po yata dahil sa suot niya po niya dati. Sabi niya, isunduin ko raw po siya ng alas 5 ng hapon sa bisperas ng pista ng bayan. May mga ipapahakot daw po siyang mga gamit. Salaysay pa ng lalaki. Sinamahan naman ni Mang Ben ang lalaki sa harap mismo ng bahay. Laking gulat nila na makita na nakakandado ang lumang bahay. Walang tao. Nagkatingin na lang yung dalawa. Wala pang ilang minuto, isang kotseng asul ang huminto sa harapan nila. Si Dr. Fred Enriquez, apo ng may-ari ng lumang bahay. Siya yung bumaba sa kotse. Mabilis niyang nakilala si Mang Ben na agad naman bumati sa kanya. May kasama si Dr. Enriquez, isang business client na gustong makita yung bahay na pinagbibili na ng mga Enriquez. Bago pa man nakapasok sa loob, nagkwento na kaagad si Mang Ben at pinakalala nito ang driver ng van. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Bungad ang tanong ng doktor dun sa lalaki. Hindi po ako pwedeng magkamali. Talagang may pasahero po akong binababa sa bahay na yan mismo. Paniguradong sagot ng lalaki. Aba, 6 na taon nang abandonado yung bahay na yan. Simula nang lumipat kami sa Maynila. Kung sinasabi mong si Lynn Enriquez... Natahimik ang lahat. Hinihintay ang kasunod na sasabihin ng doktor. Siya yung lola ng papa ko. Erlinda Enriquez ang tunay niyang pangalan. Dati nga siyang nurse. Yan nga yung dahilan kung bakit naging doktor yung papa. Ang lola raw niya yung nagpaalala sa kanya. Paborito nga po nga daw si papa, kaya sa kanya na rin pinamana tong bahay na to. Gumapang ang kilabot sa mga katawan nila. Sa narinig nila, napatras na rin yung buyer sana ng bahay dahil halatang binabalikan ito ng talagang may-ari. Nakuha na nila ang mensahe. Ayaw ipagpili ng kaluluwa ang bahay na luma. Hindi pa rin makapaniwala ang driver ng van habang bumabiyahe na siya pabalik sa kanilang lugar. Parang isang multo palang kliyente nila. Malapit ng lalaki sa intersection nang iparan niya ang sasakyan para umihi sa gilid ng puno ng highway na yun. Hindi niya akalain na pagsakay niya mismo sa driver's seat, nakaupo na rin sa tabi niya si Lynn. Ah! Sobrang nangilabot ng lalaki sa kanyang nakitang pasahero. Hindi niya na marahil naisip na nagpapasalamat lang yung multo sa tulong na nagawa niya para hindi maibenta ang lumang bahay. Okay, so yun po yung kwento. So siguro talaga may mga tao talaga na kahit na namatay na sila, kahit sa makabilang buhay na sila, hindi pa rin nila ma-let go yung mga, mga bahay nila, yung mga ari-arian nila nung sila pa'y nabubuhay. So ako naman, kung may bahay siguro akong ganyan na parang ancestral house na, siguro talagang sobrang magdadalawang isip ako bago ibenta. Kasi lalo na ngayon talaga pa, sabi ko nga kung mayaman-yaman ako, bibili ako ng mga bahay. Kasi nga ang real estate, usually hindi talaga siya parang masyadong bumababa yung value niya. Kasi kahit ka pumunta talagang ang lupa,
tirahan. Siyempre, kailangan naman talaga ng tao yung bahay. Titirahan niya o lalagyan ng papatayuan ng negosyo. Usually, hindi nag-depreciate ang ng lupa. Kaya yun. Okay. Just in case. Pero sana nga, fingers crossed, magkaroon ako ng sariling bahay ko someday. Anyway, yun na yun po yung ating story para sa gabing ito. Abangan nyo po yung ating pong ika-5 kwento po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Kita-kits po tayo ulit bukas. Salamat po sa pakikinig. Bye-bye!